Barangay Love Stories. Ang sabi nila ay palaging nasa huli ang pagsisisi. Pero ang totoo niyan ay nasa kalagitnaan ito. Dahil habang tayo ay humihinga, anumang pagkakamali na ating nagawa ay maaari pa natin itong ayusin at baguhin para sa ikabubuti ng ating buhay. Ikaw kapuso, anong bagay ang pinagsisihan mo na nagpabago sa iyong sarili? Dear Papa Dudut, magandang umaga Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dave. 22 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa Baguio. Matagal na akong sumusubaybay sa programa ninyo at sa pagkakataong ito ay gusto ko namang ibahagi ang kwento ko. Bago ang lahat ay sinadya kong palitan ng mga pangalan at lugar na babanggitin ko sa aking kwento para na rin sa proteksyon ko at ng mga taong kasama rito. Medyo sensitibo kasi ang storyang isishare ko sa inyo ngayong araw. Pinanganak at lumaki ako sa Benguet, pangalawa sa 6 na magkakapatid. 8 taong gulang lamang ako noon nang iwan kami ng tatay namin na isang araw ay bigla na lamang hindi nagparamdam. 11 years old naman ako nang mamatay ang nanay ko dahil sa sakit na tuberculosis. Sa pagkawala ng pareho naming mga magulang ay naiwang kami sa pangangalaga ng tiyuhin naming si Arnold, na walang ibang ginawa kundi ang alilain kami. Grade 6 lamang ang tinapos ko dahil hindi naman kami pinag-aral ng uncle namin dahil kapos umano siya sa pera. Hindi raw niya kami kayang pag-aralin dahil hindi naman niya kami mga anak. At sa murang edad ay sari-saring trabaho na ang pinasok ko para lamang magkaroon kami ng panglaman ng tiyan na magkakapatid. Palagi kasing nasa labas si Uncle Arnold na isang construction worker. Pagkatapos ng trabaho ay diretso siya sa inuman kasama ang mga kaibigan, kaya minsan ay nakakaligtaan niya kaming bigyan ng pera na pambili ng pagkain. Kaya naman ako at ang panganay naming kapatid na ang gumagawa ng paraan para pakainin ang sarili namin. Papa Dudut, kahirapan ang nagtulak sa akin kung bakit sa edad na 17 ay pinasok ko ang kalakaran ng pagbebenta ng katawan. Napasok ako sa trabahong ito nang makilala ko ang kaibigan kong si Jason. Oh Dave, tapos na kayo? Ba't ang bilis naman yata? Nagmamadali. Pauwi na raw kasi yung mga kasama niya sa boarding house nila, kaya ayun. Wala pang 10 minutes, tapos na kami. Sinuswerte ata tayo ngayon ah. Anong oras na ba? Oh, maaga pa naman. Gusto mo pa ng isa? Pwede ba kitang ihanap ng parokyano? Meron pa ba? Ako pa ba? Hindi to nawawala ng contact, no? Ito nga oh, may minessage na ako kanina. Inaantay ko na lang yung reply niya. Ay, oo nga pala. Yan yung bayad. Ito lang? Walang binigay na tip? Aasa ka pa ng tip. Pang mabilisan na nga lang yun nangyari. Tsaka nakatira lang yun sa boarding house. Mukha nga ang estudyante. Dapat kasi yung mga customer na kinukuha mo yung mga tiba-tiba naman. May gana ka pang mamili matumal na nga tayo ngayon. Di na tayo tulad ng dati uy. Marami na tayong kakumpetensya dyan sa tabi-tabi. Kala mo ikaw lang nagka-callboy dito? Pasalamat ka, meron pang kumukuha sa'yo eh. Sinisi mo pa sa ibang tao. Baka naman mahina lang talaga yung sales stock mo. Tol, hindi ko nakasalanan yun kung ayaw nang bumalik ng iba nating suki. Siyempre mananawa din yung mga yun sa'yo. Maghahanap at maghahanap din sila ng ibang putahe. Tsaka tinan mo nga sarili mo. Para kang pinaglihi sa kawayan. Kayang-kaya ka nang ilipad ng hangin sa sobrang payat mo eh. Alam mo, pag tinalihan kita ng sinulid, pwede na kitang gawing saranggola. Kasalanan ko pa ngayon? Oo naman.
Katawan ang puhunan mo dito kaya dapat alagaan mo katawan mo. Kumain ka ng marami para magkalaman ka. Tsaka maligo ka rin minsan para di ka mukhang maasim. Ang dami mong alam. Kung makapagsalita ah. Buti nga ikaw, puro chat lang ginagawa mo dyan eh. Sa akin kaya lahat ng trabaho. Ako yung nagpapagod, ako yung mas maraming ginagawa. Tapos ang hatian natin 60-40, 40 sa'yo. Alam mo, isa pa yan sa dapat nating ayusin eh. Pag-usapan natin yan. Masyado malaki nakukuha mo. Oy, tandaan mo, wala kang tatrabahuhin kung hindi dahil sa akin. Sige na, kahit na 70-30 na lang hatian natin. Di pwede, no? Ang daya naman ito. Pati nga sa tip ko nakikihati ka pa eh. Aba dapat lang. Tag team kaya tayo. Wala kang trabaho kung wala ako. Wala akong sahod kung wala ka, kaya quits lang. Kailangan ko kasi ng pera ngayon eh. Bakit? May pagkakagastusan ka ba? Kailan ba ako hindi na kailangan ng pera? 6 na bunganga pinakakain ko. 6? Akala ko ba nagtana na yung panganay nyo? Oo nga, nakipagtana na siya. Bad trip nga yun eh. Tinakasan kami. Pinasa sa akin ni ate lahat ng responsibilidad niya. Madaya yung mga taong ganun. Eh di ba dapat 5 na lang ang pinapakain mo? Kasama ka na dun? Sino pa ba yung pang-6 kundi yung chewing kong batugan? 2 buwan nang walang trabaho tapos ang lakas pang uminom. Ibang klase din yung si Mang Arnold, no? Imbis na kayong alagaan, siyang inaalagaan nyo. Ay, sige na nga. 70-30 tayo. Pero ngayong gabi lang, ha? Talaga? Salamat, tol. Wala yun. Oh, eto na. Nag-reply na yung kausap ko. Oh, ano sabi? Ihanda mo na sarili mo. Papagurin ka nito. Ayos lang, marami akong reserba. San daw? Susunduin ka raw sa may tabi ng terminal ng bus. Tol, di kotse to, kaya galingan mo. Baka sakaling bigyan tayo ng malaki-laking tip. Papa Dudut, 17 years old lamang ako pero ako na ang bumubuhay sa mga kapatid at uncle ko. Nakakahiya man ang trabahong pinagkukunan ko ng pera pero eto lang ang tanging paraan para mabuhay kami lalo na at ang kapatid naming si Ate Lala ay mas piniling sumama sa nobyo niya. Hindi ko nga alam kung ano nga ba ang mga nagawang kasalanan ng mga magulang ko noon. Bakit para bang sa amin napunta ang karma nila? Sa totoo lang, kaya kong tiisin ang umarap sa iba't ibang tao, ipaggamit ang katawang ko para lamang mapunan ang pagnanasa nila kapalit ng maliit na halaga ng pera. Kaya ko itong gawin gabi-gabi para may makain kami. Pero ang hindi ko po kayang tiisin ay ang pagmamaltrato sa amin ni uncle ko. Tuwing hindi ko siya nabibigyan ng pambili ng alak ay maswerte na ako sa isang pasa at tuwing nalalasing naman siya ay sa amin pa rin niya ibinabaling ang hinanakit niya sa buhay niya. May isang pagkakataon nga noon na na-dislocate ang buto kong kanang paa matapos akong itulak ni Uncle Arnold sa hagdanan dala ng kanyang kalasingan. Ilang linggo rin po akong iika-ika sa paglalakad. Sa mahabang panahon ay tiniis ko ang pambubugbog mula sa kanya, Papa Dudut. Tiniis ko ang masasakit na salita na ibinabato niya sa akin at sa mga pangiinsulto niya sa mga magulang ko. Pero may hangganan ng pagtitiis ng isang tao. Naubos na rin ang pasensya ko noon nang magpasya siya. Sa kanya ko ay diretsyo ang perang kinikita ko. Ni hindi nga niya alam kung anong trabaho ko, ang mahalaga sa kanya ay meron siyang pambili ng alak niya. Kaya isang araw ay napagdesisyonan kong tularan ang ginawa ni Ate Lala. Ang layasan ang mala-impyerno naming buhay. Hindi ko kayo iiwan. Magtatrabaho lang ako sa ibang lugar para mabigyan ko kayo ng mas maayos na buhay. Isama mo na lang ako. Ayoko maiwan dito kasama si Uncle Arnold. Please, kuya. Kailangan mong maiwan dito para bantayan yung mga kapatid natin. Simula ngayon, ikaw na ang panganay. Pero huwag kang mag-alala. Sinabihan ko naman si Jason na alalayan kayo kapag nangailangan kayo. Ang daya nyo! Ang daya-daya nyo ni ate! Marie, ginagawa ko to para sa ating magkakapatid. Walang mangyayari sa atin kung dito lang tayo.
Gagatasan at gagatasan lang tayo ni Uncle Arnold. Lalayo muna ako para makapag-ipon. Kapag may sapat na akong ipon, kukunin ko kayo. Itatakas ko kayo rito. Pero sa ngayon, kailangan nyo munang magtiis. Paano kung saktan kami ni Uncle Arnold? Katulad ng ginagawa niya sa'yo. Paano kung bugbugin niya rin kami? Matitiis mo ba yon? Alam kong walang kwenta ang tsuhin natin. Pero alam ko rin na hindi niya kayo kayang saktan ng mga babae. Nakita mo bang binugbog niya si ate? Hindi, di ba? O, sinaktan ka ba niya? Hindi rin, di ba? Ako lang naman ang kaya niyang bugbugin kasi sa ating magkakapatid, ako lang ang lalaki. Hindi niya kayo kayang pagbuhatan ng kamay. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita niya sa inyo si nanay. Di ba sabi nga nila, lahat kayo minana ang itsura ni nanay? Samantalang ako, yung kay tatay ang nakuha ko. Oo nga, hindi niya kami binubugbog ng pisikal. Pero bugbog sarado naman kami sa masasakit na salitang sinasabi niya. Nakakasawa na makarinig ng pangiinsulto mula sa kanya. Sawa na ako marinig kung gaano kawalang kwenta ang buhay natin. Kung paanong pabigat lang tayo sa kanya. Sawa na ako sa araw-araw na takot na nararamdaman ko tuwing umuuwi siya sa bahay. Ayoko na ng ganitong buhay, kuya. Kaya isama mo na ako. Uy, tandaan mo, hindi kayo pabigat. Ang totoong pabigat, yun, si Uncle Arnold. Sa totoo lang, dapat siya nga bumubuhay sa atin kasi mga pamangkin niya tayo Tsaka bata pa tayo. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Sana talaga pag alis ko matauhan siya. Tsaka simulan niya na magbanat ng buto. Kailan ka babalik? Hindi ko alam Basta, kapag nakapag-ipon na ako, kukunin ko kayo. Pangako yan. Saan ka ba magtatrabaho? Sa Maynila. Mas maraming oportunidad daw doon kaysa dito Sabi ni Jason, mas marami akong pwedeng maging trabaho doon. Oh, si Jason na yata yun. Sige na, alis na ako. Baka magising pa si Uncle Hindi na magigising yon. Lasing na yun O sige alis na ako. Ikaw nang bahala sa mga kapatid natin Mag-ingat ka doon, kuya ha. Promise mo babalikan mo kami rito. Kukunin mo kami ha. Oo, kukunin ko kayo, promise. Konting tiis lang. Sige na, Marie. Alis na ako. Oh, Jason, ano na? Tagal mo, tol. Nandyan na ba yung sasakyan? Kanina pa. Ikaw na lang hinihintay. Ang usapan 11:11 ng gabi. Ikaw talaga. Hindi naman kita matawagan kasi wala ka namang cellphone. Pasensya ka na Nagpaalam pa kasi ako sa kapatid ko Oh, anong sabi? Gusto niya sanang sumama kaso sapat lang para sa akin tong perang na itabi ko Wala nang ayawan to Anong plano mo pagdating dun? May nag-aantay na bang trabaho sa'yo sa Manila? Wala pa pero bahala na. Poproblemahin ko na lang yun pagka nakarating na ako dun. Oh, sige na. Aalis na yung sasakyan. Nakisuyo lang ako sa tropa ko na isabay ka. Hindi ka na rin nila sisingilin ng pamasahe, kaya magpasalamat ka na lang sa kanila. Salamat talaga tol Ikaw na munang bahalang tumingin sa mga kapatid ko. Sige, mag-ingat ka doon. Papadudot habang pababa ang sasakyan mula sa Benguet ay magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko sa buong biyahe. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang sasalubong sa akin sa Maynila pero kumpara sa buhay ko, kasama ang tiyuhin ko ay mas gugustuhin ko na lamang na magsimula muli sa lugar na hindi pamilyar. Ilang buwan ko rin pinagplanuhan ang pag-alis ko ng Benguet dahil kailangan ko itong pag-ipunan. Pakiramdam ko noon ay para akong nakatakas mula sa impyerno. Para akong nabigyan ng panibagong pagkakataon para ayusin ang buhay ko. Buhay naming magkakapatid. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makabangon mula sa kahirapan. Unang-una kong gagawin ay ang maghanap ng maayos na trabaho. Wala akong pakialam kung maliit lamang ang sahod o mahirap ang gawain. Basta ang kailangan kong unahin ay ang magkaroon ng trabaho. Yun nga lang papadudot masyado palang naging matayog ang expectation ko sa Maynila dahil pagtapa ko sa lugar na yon ay sinampal ako ng isang nakakatakot na realidad. Ang mga inaasahan kong mangyari ay malayong malayo pala sa katotohanan ng buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Sampaloc ako nanatili ng isang buwan, papadudot. Doon ako nakahanap ng murang bed space habang naghahanap ng trabaho. Pero hindi rin pala ganon kadali ang maghanap ng trabaho katulad ng inaasahan ko.
Maraming ang pwedeng pasukang trabaho pero karamihan ay hindi naman tumatanggap ng walang tinapos. Mabilis na dumaan ang mga araw, kasabay nito ay mabilis ding naubos sa pagkain ng perang inipon ko ng ilang buwan. 500 na lamang ang meron ako nang umalis ako sa bed space na inupahan ko dahil wala na akong pambayad pa rito. Nang araw na yon ay napagtanto ko na ang inaasahan kong pag-asa na sana'y magpabago sa buhay ko ay mahirap palang abutin. Dahil walang kakilala at walang matutuluyan ay napilitan po akong maging palaboy sa lansangan. Ang ilang karton na napulot ko sa basurahan ang nagsilbing higaan ko. At kung saan man ako abutin ng dilim ay doon ako natutulog. Para akong batang naliligaw sa kalakhan ng Maynila. Yung hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung ano ang gagawin. Naranasan kong matulog sa terminal ng bus, sa overpass, sa harap ng bangko at kung saan-saan pa. Sa unang pagkakataon ay pinagsisihan ko ang ginawa kong paglalayas. Pero sa awa ng Diyos ay muli ako nabigyan ng pag-asa nang makatulog ako sa harap ng isang tabsihan kung saan ay isang lalaki ang nagbigay sa akin ng oportunidad para bumangon muli mula sa pagkakalugmok sa buhay ko. Sino ka? Di ba dapat ako magtanong yan sa'yo? Natutulog ka sa harapan ng tapsihan ko. Sa inyo ba to? Naku, sorry po. Dito na po kasi ako inabutan ng antok eh. Di bale, alis na rin naman po ako. Di ka taga rito, no? Ha? Bakit nyo naman nasabi yan? May dala kang bag, nakasuot ka ng sapatos. Hindi pa naman ganong madumi yung suot mong damit. Hindi ka naman mukhang pulubi. Siguro wala ka lang matuluyan. Tama ba? Parang ganun na nga. Taga Benguet po ako. Anong ginagawa mo rito sa Metro Manila? Gusto ko po sana maghanap ng trabaho kaso walang gustong tumanggap sa akin eh. Hanggang sa naubos na lang po yung dala kong pera. Wala bang maayos na trabaho doon sa inyo? Ba't dito mo pa gusto maghanap ng trabaho? Sabi po kasi ng kaibigan ko mas marami raw pong magandang trabaho rito eh. Tsaka mas mataas daw ang sahod. Kaya minabuti ko pong lumuwas. Hindi niya naman po sinabi na pahirapan din po pala ang buhay dito. Ganyan talaga ang unang iniisip ng mga taga-probinsya. Na mas maganda ang buhay dito sa Maynila pero ang totoo, mas mahirap ang buhay dito. Ilang taong ka na ba? 17 po. Bata ka pa. Wala ka ba magulang? Ba't kayo nayaang lumuwas mag-isa rito? Wala na akong magulang. Sinong nag-aalaga sa inyo? May tsuhin po ako pero wala namang kwentang tao yun. Gusto mo ba magtrabaho sa akin? Talaga? Sakto. Nangangailangan ako ng kasama rito sa tapsihan ko. Opo naman. Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, basta magkaroon lang po ako ng trabaho. Kaya mo na ba magsimula ngayong araw? Kahit ngayon na po mismo. Ano po bang gusto niyong ipagawa sa akin? Gusto niyo po magwalis na ako dito sa labas? Mamaya pa tayo magbubukas. Pero una, baka gusto mong kumain muna. O baka gusto mong maligo muna. Sige po. Ilang araw na rin po akong hindi kumakain eh. Halika, pumasok ka muna sa loob. Teka, meron lang po akong tanong. Bakit niyo po ako gustong tulungan? Hindi niyo naman po ako kilala pero bakit kayo magtitiwala sa akin? Wala namang masama kung magtiwala ka sa kabutihan ng tao eh. Paano po kung hindi naman ako mabuting tao? Hindi nga ba? Hindi po ako mabuting tao pero ipinapangako ko po sa inyo na hindi rin po ako masamang tao. Di kung ganun, wala na tayong problema. Isa pa, nakikita kong sarili ko sa'yo. Probinsyano rin ako tulad mo. Minsan din ako nangarap na baguhin ang buhay ko. Kaya nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. Naranasan ko rin yung nararanasan mo. Minsan din ako naging taong lansangan. Sa awa ng Diyos, eto na ako ngayon. May sarili ng negosyo. May pamilya na po ba kayo? Wala pa. Doon ako hindi pinalad. Siguro, hindi na talaga para sa akin ang pag-aasawa. Baka naman po hindi palang dumarating yung para sa inyo. Ilang taon na po ba kayo? Matanda na ako. Mahigit 60 na. Bata pa yan.
Binola mo pa ako. Pumasok ka na muna. Maligo ka tapos magagahan. Mamamalengke tayo mamaya. Salamat po at binigyan niyo po ako ng trabaho. Ako nga po pala si Dave. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Tawagin mo na lang akong Conrad. Papadudot agad ako nagsimula sa trabaho ng araw ding yon. Matapos nga ang ilang linggong palaboy-laboy sa kalsada ay first time ko ulit na makaligo. Magsuot ng malinis na damit at mapakain ang kumakalam kong sikmura. Naging stay ako sa tapsihan ni Mang Conrad kung saan ako ang naging all-around boy. Ako ang nagsiserve ng pagkain sa mga customers, nagliligpit at naguhugas ng mga pinagkainan at naglilinis sa buong kainan. Minsan ay tumutulong din ako sa pagluluto, lalo na kapag sabay-sabay ang mga customers. Araw-araw ko ring sinasamahan si Mang Conrad sa pamamalengke. Sobrang laki ng paghanga at paggalang ko kay Mang Conrad na pinagkatiwalaan niya ang isang katulad ko. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang kabutihan na ginawa niya sa akin. Maliban kasi sa trabaho ay binigyan niya rin ako ng libreng tirahan, maging pagkain ay wala akong binabayaran. Natutuwa daw siya dahil kahit papaano ay nasubukan din niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng inaalagaang anak. Katulad ni Mang Conrad ay natutuwa rin ako dahil first time ko rin magkaroon ng nakakatanda na nag-aalaga at concern sa kapakanan ko. Sa mga sumunod na buwan ay parang mag-ama na ang naging turingan naming dalawa ni Mang Conrad, Papa Dudut. Pero ganun pa man ay hindi ko pa rin maiwasang isipin ang kalagayan ng mga kapatid ko sa poder ng tiyuhin ko. Minsan ay nag-aalala ako kung nakakakain pa ba sila ng maayos o baka naman sinasaktan na sila ni Uncle Arnold. Sa halos 9 na buwang pagtatrabaho ko sa tapsihan ni Mang Conrad ay napagtanto kong matatagalan pa bago ako makapag-ipon ng sapat na pera para makuha ko sa Maynila ang mga kapatid ko. Kaya naman ang ginawa ko, Papa Dudut, ay bumalik ako sa dati kong gawain. Muli ay sinubukan kong ibenta ang katawan ko sa mga naghahanap ng panandaliang aliw. Walang kamalay-malay si Mang Conrad sa ginagawa ko tuwing gabi. Pero nang minsang umuwi ako ng madaling araw ay muntik na niya akong mahuli. Mabuti na lamang at mabilis akong nakapagrason dahil ayaw kong masira ang tiwala sa akin ni Mang Conrad kapag nalaman nito kung ano ang sideline na tinatrabaho ko. Mang Conrad, gising na po pala kayo. Ang aga nyo naman pong nagising. Gumising ako ng 3:00 para sana maaga mamalengke. Di ba nga may bulk order tayo para sa breakfast mamaya? Gigisingin sana kita kaso wala ka pala. Saan ka ba galing? Pasensya na po. May pinuntahan lang po akong kaibigan sa labas. Hindi ko po namalayan yung oras. Pasensya na po. Hindi naman sa pinagbabawalan kita makipagkaibigan, ha? Bata ka pa kaya naiintindihan ko na minsan. Kailangan mo rin mag-enjoy. Pero sana wag mong kalilimutan ang dahilan ng pagpunta mo rito. Di ba sabi mo sa akin, gusto mo mag-ipon para sa mga kapatid mo? Gusto mo silang iahon sa kahirapan? Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Wag po kayo mag-alala, Mang Conrad. Hindi naman po ako gumagastos tuwing lumalabas ako. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, natutuwa ako na mabilis kang nasanay sa buhay dito sa Maynila. Mas nagustuhan ko nga po dito kasi hindi po tulad sa probinsya na paulit-ulit na mukha ang laging nakikita. Dito po, sa sobrang dami ng tao, madami kang pwedeng maging kaibigan. Pero mag-iingat ka sa mga taong kinakaibigan mo. Marami rito ang tuso. Ang buhay dito sa Maynila, survival of the fittest, ika nga nila. Maraming mapanlamang, maraming hindi mapagkakatiwalaan. Kaya pag pinakita mong mahina ka at madaling maloko, maluloko ka talaga. Mang Conrad, alam ko po na bata pa ako pero ang hindi niyo po alam, subok na po ako ng panahon. Alam ko na po kung paano humarap sa mga tao. Madiskarte po yata to. Marunong na rin po akong kilatisin yung mga taong pwedeng pagkatiwalaan at yung mga taong hindi. Yun nga ang nakakalungkot eh. Bata ka pa.
Dapat sinusulit mo pa ang kabataan mo ngayon. Pero heto ka't maagang hinubog ng kahirapan. Ganyan na ganyan ako noong nasa edad kita. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbago. Hindi po ba dapat mas maganda na yon na maagang natututo ang tao para mas maagang mamulat at maging handa? Huwag nyo na lang pong isipin na nakakalungkot yung bagay na yon kasi malaking tulong din po yun sa mga taong tulad ko. Kung sa bagay, may punto ka rin naman. O sige na, matulog ka na at magiging busy tayo ngayong araw. Akala ko po ba marami tayong order ngayon? Oo, kaya nga magsisimula na ako mag-prepare. Eh di tutulong na po ako. Wala ka pang tulog. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos niyan? Mang Conrad, sanay na po ako sa puyatan. Sabi ko naman sa inyo ganito lang po tingnan yung katawan ko pero marami po akong ibubuga. Nako, huwag mong sanayin ang sarili mo sa pagpupuyat. Alagaan mo ang katawan mo. Itong batang to, umidlip ka muna kahit 1 oras lang. O sige po, pero kapag kinailangan niyo po yung tulong ko, gisingin niyo po agad ako Sige. Teka, ano itong nasa leeg mo? Ang alin po? Itong nasa baba ng tenga mo. Bukol ba to? Ah, yan ba? Hindi ko rin po alam Bigla na lang pong tumubo yan. Meron din po dito sa kabila mas maliit. Ba't parang tontuwa ka pa? Ito na nga ba sinasabi ko Pinababayaan mo kasi kalusugan mo. Mawawala rin po yan. Tsaka hindi rin naman po masakit. Kapag tinubuan ka ng bukol sa katawan, masakit man o hindi, ibig sabihin nun, may problema pa rin sa katawan mo. Mang Conrad naman tinatakot niyo ako Hindi ako nagbibiro. May kaibigan akong namatay dahil sa breast cancer. Nagsimula lang sa maliit na bukol sa dibdib hanggang sa nalaman nilang cancer na pala yun. Hindi naman po siguro cancer to. Malalaman mo yan kapag nagpa-check up ka. Wag na po, sayang lang pera. Mas mapapagastos ka kapag hindi mo pinatingin yan sa doktor. Okay po, sige po, ipapatingin ko na sa susunod. Pero ngayon, idlip na po muna ako O sige na, matulog ka na. Ang plano sanang pagpapacheck up ay naurong dahil sa pagiging busy namin sa tapsihan. Sa mga sumunod pang buwan ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa kainan ni Mang Conrad at tuwing gabi ay palihim po akong tumatakas para mas mabilis akong makapag-ipon. Hindi ko alam kung napapansin ba ni Mang Conrad ang gabi-gabi kong pag-alis. Pero kung alaman niya ay hindi na niya ito binanggit pa sa akin. Mahigit 1 taon ako nagtrabaho sa tapsihan, Papa Dudut. Mabilis din po ako nakapag-ipon ng pera pero kapalit nito ay ang unti-unting pananamlay ng katawan ko. Kapansin-pansin na hindi na tulad ng dati ang pangangatawan ko. Mas lalo akong nangayayat. Hindi na ako kasing lakas kumain tulad ng dati. Madali din po akong dapuan ng sakit. Palaging sumasakit ang ulo at kasu-kasuan ko. Ang malala pa nito ay mas dumadami pa ang bukol sa katawan ko. Nung unay na itatago ko pa kay Mang Conrad ang nararamdaman ko. Pero hindi naglaon ay napansin na rin niya ang estado ng kalusugan ko, Papa Dudut. Muli ay hinikayat niya akong magpa-check up sa doktor dahil takot na rin ako. Para sa kalusugan ko ay nagpunta ako sa isang health clinic. At doon ay nagpatingin. Natakot ako na baka matulad ako sa nanay ko na namatay dahil sa TB. Papa Dudut, halos nanlumo ako noon nang malaman ko kung ano ang naging resulta ng check-up ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para po akong tinaningan ng buhay nang malaman ko kung ano ang sakit ko, Papa Dudut. Nang tanungin ni Mang Conrad kung ano ang sinabi ng doktor ay nagsinungaling ako. Sinabi ko na lamang sa kanya na nasobrahan ako sa trabaho at bilin ng doktor ay kailangan kong magpahinga. Hindi naman nag-alinlangan si Mang Conrad at binigyan niya kaagad ako ng ilang araw na pahinga. Sa mga araw na yon ay halos wala ako sa sarili ko. Ang hirap tanggapin na sa edad kong yon ay may malubha na akong sakit. Sa tanang buhay ko, Papa Dudut, ay first time kong maiyak. Nawalan ako ng magulang, binubugbog ako ng tiyuhin ko, naging palaboy ako sa daan pero sa kabila ng lahat ng ito ay walang luha na dumaloy sa mga mata ko. Hindi ko akalaing isang sakit lang pala ang magpapaiyak sa akin. Hindi ako naiyak dahil may malala akong sakit. Naiyak ako dahil naawa ko sa sarili ko. Kung kailan may maayos na akong trabaho, may sapat ng ipon
at malapit na ako sa pangarap kong maiahon ng mga kapatid ko kahit konti mula sa kahirapan, ay saka naman ako binigyan ng panibagong problema. Siguro nga ay wala talaga akong karapatang maging masaya. Kung sabagay, kasalanan ko naman ang lahat. Pinatunayan lamang nito na sa huli ang pagsisisi. Matapos ang ilang araw ng pamamahinga ay nag-decide akong magpaalam na lamang kay Mang Conrad. Nagrason ako na pagod na ako sa trabaho at hindi na kaya ng katawan ko ang araw-araw na ginagawa namin sa tapsihan. Naintindihan naman ako ni Mang Conrad. Bilang pasasalamat ay siya na ang nagbayad ng pamasahe ko pauwi sa Benguet. Nang mga panahong yon, ay gusto ko na lamang makasama ang mga kapatid ko at masakit mang iwan ay nasimulan kong pagbabago ay kailangan kong bumalik sa impyernong dati ko nang tinakasan. Uy, Jason! Dave? Oh, ikaw ba yan? Nandito ka na pala? Kailan ka pa umuwi? Nung makalawa pa ako dumating. Akala ko nakalimutan mo na kami. Mabuti naman naisipan mo magbakasyon. Hindi ako magbabakasyon. Dito na ulit ako titira. Talaga? Bakit naman? Ayaw mo na dun sa Manila? Na-homesick ka, no? Hindi. Namiss ko lang dito. Ano namang mamimiss mo rito? Sa pagkakaalala ko nga, sukang-suka ka na sa buhay mo rito nun. Nagmamadali ka nga umalis eh. Basta, wag mo na lang akong tanungin. Ayaw mo sa trabaho mo dun, no? Ano man trabaho mo dun? Macho dancer? Hindi, maganda trabaho ko dun. Tagaluto ako sa tapsihan. Bakit mo iniwan? Atin-atin na lang to ha. Sa'yo ko lang sasabihin to, kaya sana sikreto mo na lang muna. Sana wala nang iba na makaalam ha. Ano ba kasi yan? Baka naman nakabuntis ka, tapos tinakasan mo. May sakit ako eh. HIV. Ano? Paano? Huwag mong sabihin pati sa Manila, nag-callboy ka. Eh kasi kailangan kong kumita eh. Hindi ko naman talaga sana gagawin yun. Kaso kung aasa lang ako sa sinasahod ko sa tapsihan, mukhang sobrang matatagalan bago ko makuha yung mga kapatid ko. Kaya rumakit na ako. Ang tanong, nakuha mo ba mga kapatid mo? Hindi, di ba? Ang ending, bumalik ka tuloy dito. Ayan kasi, matagal na kitang pinagsasabihan na gumamit ng proteksyon. Sabi mo, gastos lang yun. Oh, ano kayo napala mo? Alam ko naman ang kasalanan ko. Hindi mo na kailangan ipagduldulan sa mukha ko yan. Huwag mo na akong sisihin. Hindi yun ang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko, suporta, tol. Sorry, nagulat lang ako eh. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka na pala. Akala ko maayos na buhay mo dun sa Manila eh. Hindi ba wala pang lunas sa sakit na yan? Oo, wala pa. Pero marami na raw treatment ngayon para sa sakit na to. Sabi ng nurse dun sa health center na pinuntahan ko nun, kapag daw palagi akong uminom ng gamot na pang HIV, pwede raw masuppress yung virus sa katawan ko para mas humaba yung buhay ko. Ano bang ibig sabihin ng suppress? Hindi ko rin alam eh. Basta ganun. Alam mo tol, sobrang na-depress ako nung nalaman ko na may HIV ako. Akala ko talaga katapusan ko na eh. Pero kinausap nila ako sa health center ng masinsinan. Ipinaliwanag nila sa akin na may pagkakataon para akong mabuhay ng matagal at bumalik sa dati. Ang kailangan lang tuloy-tuloy ang pag-inom ko ng gamot. Yun naman pala eh. Mabuti naman kung ganun. Kaso tol, sobrang mahal ng gamot eh. May higit 1,000 para sa isang buwan. Yung naipon kong pera sa trabaho, sa gamot lang mapupunta. Nasabi mo na ba to sa mga kapatid mo? Sa tsuhin mo? Sabi ko nga sa'yo tol, ikaw pa lang ang pinagsasabihan ko nito. Wala nang ibang tao nakakaalam ng sakit ko maliban sa ating dalawa. Tsaka wala akong planong sabihin sa tsuhin ko tong sitwasyon ko. Wala namang paki sa akin yun eh. Nung bumalik nga ako dito, parang wala lang sa kanya. Tinawanan pa nga ako kasi masyado raw ako nagmamagaling. Wala din naman daw akong napala sa paglalayas ko. Bad trip. Hanggang ngayon wala pang ipinagbago yung tao na yun. Ano nang gagawin mo ngayon? Kailangan ko makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon, tol. Kung hindi ako magtatrabaho, wala akong ipambibili ng gamot. Gusto mong bumalik ulit sa dating gawi? Malaking tulong yun. Parang gago naman to eh. Diyan ko na nga nakuha yung sakit ko tapos pababalikin mo ako dyan. Suggestion lang naman.
Pero, hayaan mo. Tutulungan kita maghanap ng trabaho. Salamat tol ah. Papa Dudut, isa si Jason sa mga taong may tuturing ko ng pinakamatagal na kaibigan kaya siya ang pinagkatiwalaan ko tungkol sa sakit ko. Pero sobrang laki ng pagsisisi ko na sinabi ko pa sa kanya ang katotohanan. Matapos kasi ng pag-uusap namin ay mabilis na kumalat sa lugar namin ang balitang meron po akong HIV. At dahil dito ay pinandirihan ako at iniwasan ng mga tao na para bang ang karamdaman ko ay parang sipon na madali lang makahawa. Ang pinakamasakla pa rito, maging ang mga kadugo ko ay nagsimulang lumayo sa akin. Ang mga kapatid ko ay natakot nang malamang may nakakahawa kong sakit. Ang tiyuhin ko naman ay mas ipinamukha lang sa akin na wala talagang saysay ang buhay ko dito sa mundo. Hanggang sa ngayon ay naaalala ko pa ang komento niyang sa murang edad ay kinukuha na ako ng Diyos dahil wala daw akong silbi sa lipunan. Hindi pala maganda ang pakiramdam, Papa Dudut, kapag tinalikuran ka na ng buong mundo. Sobrang sakit na naiwan akong mag-isang lumalaban sa sakit ko. Ilang buwan din akong pinanghinaan ng loob at nawala ng ganang magpatuloy at tila ba hinihintay ko na lamang ang katapusan ko. Wala naman akong magagawa dahil sa ginawa ni Jason ay wala nino man ang may gustong tumanggap sa akin sa trabaho. Hanggang sa muli kong naalala si Mang Conrad at kung paano niya paulit-ulit na sinasabi na nakikita niya ang sarili niya sa akin. Naisip ko na paano kung gawin ko rin siyang inspirasyon na kaya niyang magpursige at ibangon ang sarili. Sa tingin ko ay kaya ko rin sundin ang landas na pinagdaanan niya. Sinubukan kong tulungan ang sarili ko. Nagpatuloy ako sa araw-araw na gamutan. Sinikap kong maghanap ng trabaho. Inalis ko sa sistema ko ang mga bagay na maaaring ikasira ng kalusugan ko tulad ng pag-inom at paninigarilyo. Nagsimula akong kumain ng masustansya at mag-exercise. Hindi ko inintindi ang mga tao sa paligid ko. At dahil dito ay muli ako nakaramdam ng pag-asa. Lalo na ng isang araw ay muling magpakita sa akin ang panganay naming kapatid na si Ate Lala. Palihim niya akong pinuntahan sa Benguet at kinumusta matapos mabalita ng sakit ko. Doon ay binahagi niya sa akin ang plano niya na gusto niya kaming kunin sa Baguio kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Marie, ano? Tulog na ba siya? Oo, bagsak na si Uncle. Hindi na magigising yon kasi lasing na namang umuwi eh. Nakahanda na ba yung mga gamit nyo? Oo kuya, saan ba kasi tayo pupunta? Aalis na ba tayo rito? Lilipat tayo sa Baguio. Baguio? Saan naman tayo titira dun? Kay Ate Lala. Si ate? Alam mo na kung nasan si ate? Nakausap ko siya nung Huwebes. Nabalitaan niya yung tungkol sa sakit ko. Nabasa raw niya sa Facebook. Bakit hindi man lang siya nagpakita sa amin? Huwag ka na magalit. Hindi siya nagtagal dito. Ayaw raw niyang makita si Uncle Arnold kaya saglit lang siya. Sinabihan niya lang ako na mag-impake tayo tapos susunduin niya tayo ngayong gabi. May bahay ba siya doon? May paupahan daw yung kalibing partner niya Pwede raw tayong umupa doon sa kanila. Siya ang magbabayad tapos susubukan niya raw akong ipasok doon sa pinagtatrabahuhan niyang bar. Nakakatuwa naman. Mabuti na lang hindi pa tayo tuluyang kinalimutan ni ate. Kung nakita mo lang sana kung ano nang itsura ni ate ngayon. Hindi na siya tulad nung dati. Mukha na siyang mayaman. Talaga ba? Oo. Pero nagalit ako sa kanya nung nakita ko siya. Kasi nagtampo ko sa kanya na iniwan niya tayo Yun pala, ginawa niya lang yung ginawa ko nun. Umalis siya para kumayod at mag-ipon para sa atin. Paano si Uncle? Bakit mo pa siya poproblemahin wala naman siyang naitulong sa atin. Diba, sukang-suka nga siya sa atin simula pa nun. Kahit na, kamag-anak pa rin natin siya. Maniwala ka sa akin, Marie. Mas matutuwa pa yon pagkagising niya bukas at makita niyang wala na tayo dito sa bahay niya. Pero naaawa pa rin ako sa kanya. May iwan siya mag-isa Gusto mo ba siyang samahan? Ikaw ang bahala. Sige, magpaiwan ka na lang dito. Hindi naman sa ganun, kuya.
Alam mo, nung wala ka, kahit lagi siyang galit, hindi niya kami pinababayaan. Masama man siya sa paningin natin, marami man siyang pagkukulang, pero nandyan siya kung kailan kailangan natin siya. Wala namang tao na ubod ng sama eh. Minsan, yung galit lang kasi natin sa kanyang nananaig. Hindi na natin nakikita yung mga mabubuting bagay na nagagawa niya. Alam mo ba kung bakit ganun na lang kagalit si Uncle Arnold sa atin? Kasi bigla siyang nabigyan ng responsibilidad ng hindi niya inaasahan. Isipin mo binata ka tapos bigla-bigla may 6 na bata ka ng kailangan buhayin. Ang hirap nun. Kaya maniwala ka sa akin. Makakahinga na ngayon si Uncle kapag nalaman niyang wala na tayo sa poder niya. Ngayon, may pagkakataon na siya para mag-focus sa sarili niya. Pwede na rin siya maghanap ng babaeng mamahalin. Kung gusto niya, makakabuo na rin siya ng sarili niyang pamilya nang hindi niya tayo pinoproblema. Hindi man lang ba tayo magpapaalam sa kanya? Huwag na siguro. Mas maganda na yun. Huwag na natin siyang abalain sa pagtulog niya. Gusto ko lang sana magpasalamat sa kanya kahit papano. Hindi naman to yung huling pagkikita natin ni Uncle eh. Marami pang araw na makikita natin siya. Pero sana nga lang balang araw, kung kailan masaya na siya sa buhay niya, masaya na rin tayo sa buhay natin. Sana pag nakita natin ulit si Uncle, maganda rin yung sitwasyon natin. Pwede bang mag-iwan ako kahit sulat lang? Para alam niya na nasa mabuti tayong kalagayan. Ikaw bahala. Basta dalian mo Baka maiwan tayo nung bus papuntang Baguio eh. Baka naghihintay na rin si ate sa atin sa terminal. Sige, mabilis lang to. Huwag mo na habaan Pwede na yung maiksi basta makapagpaalam ka. Papadudot ng gabing yon ay nagsimulang magbago ang buhay namin. Pagkarating namin sa Baguio ay sinalubong kami ng boyfriend ni Ate Lala. Laking gulat naming magkakapatid nang makita namin na may bitbit siyang bata. Ito pala ang isa sa mga dahilan kung bakit umalis si ate. Buntis siya noon at natakot sa maaring gawin sa kanya ni Uncle Arnold kaya nakipagtanan siya sa boyfriend niya. 2 palapag ang paupahan ng pamilya ng boyfriend ni Ate Lala. Matagal na talaga niyang gustong kunin kami mula sa Benguet at hinintay lamang niya na may isang kwartong mabakante para doon kami tumira. Pagkatapos ng paglipat namin ay ipinasok ako ni ate sa bar na pinagtatrabahuhan niya bilang waiter. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong meron akong pamilyang masasandalan. Suportado ako ng mga kapatid ko sa pagpapagaling ko. Tinulungan ako ni ate para makabili ng gamot na dapat ay araw-araw kong iniinom. At sa awa ng Diyos ay unti-unti ko na rin naibalik ang katawan ko sa dati nitong sigla. Ngayon ay proud akong ibalita sa inyo na sa edad na 22 ay undetectable na po ang HIV sa dugo ko. Ibig sabihin po nito ay hindi na ako makakahawa ng virus basta patuloy lamang ang pag-inom ko ng gamot. Papadudot sa dami ng masalimuot na nangyari sa buhay ko, mas napalapit ako sa Diyos. Lalo na't binigyan niya ako ng pagkakataong pahabain ang buhay ko. Marami po akong pinagsisihan sa mga nagawa ko sa nakaraan, pero ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay gamitin po itong aral para sa mga desisyong gagawin ko sa hinaharap. Ang sabi nga nila, bilog ang mundo kung noon ay nasa ilalim kami. Merong liwanag na darating. Dagdagan mo lang ito ng determinasyon at pananampalataya at tiyak na mararating din natin ang tagumpay na inaasam po natin. Mga kabarangay, naway marami tayong napulot na aral sa kwento ng buhay ng kabarangay natin na si Dave at sa kabila ng patong-patong na problema ay hindi po siya nagpatinag at paulit-ulit siyang tumayo at lumaban sa hamon ng buhay hanggang sa ang kahirapan na dati niyang tinatakasan ngayon ay nasa nakaraan na lamang. Maraming pong salamat mga ka-forever sa pagsama sa ating programa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Barangay Love Stories, ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, ang Barangay LS 97.1 Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.